So pinuntahan natin yung isang area katiits at ngayon ginawa natin ang detection. Pagpunta namin dito wala pang ulan. Then ngayon pagdating namin na magsimula na kami mag-detect, bumuhos na bigla yung malakas na ulan katiits. Okay? So ngayon nabigla kami kasi wala namang ulan kanina, ngayon bakit sobrang lakas? So yan, meron yung mga kahulugan mga katiits ano. Pero yun ay nagpatuloy pa rin kami. Pero panandalian lamang na detection yung aming ginawa. Para ma-point out lang kung saan nga ba yung pinaka-sentro. Kasi dito meron tayong makikita na cutting stone. Yan o, cutting stone yan. Tapos sa ibabaw may foot marker. So ito ay mga trail marker. So hindi natin ma-point out kasi maraming bato ang nilagyan ng sign. Yung iba panligaw. So dito hinatak ako sa ibabaw. Pagdating dito biglang lumiko. And then sinundan natin yung kanyang tinuturo. Nandito lang pala sa ibabaw. Okay? So dito lang pala yung sintro sa deposito okay. dito. So, nandito lang pala oh. Yan o. Meron niyang tatlong butas. Hindi yan tatlo. 5. Dalawa sa ibabaw. 3 dito sa ubos. And then may isa sa ibaba. Yung nakalagay sa isang bato. Okay na katiits. Okay? So yun. Ay tapos natin bitikan yan. Okay, so tingnan naman natin yung letter C na malaki. Baka meron kayong ganito katiits. Yung ganitong sign. Malaking C na nakaukit sa bato. Hindi talaga yan nature, ganyang klaseng sign. Isa yan sa mga pinaka-positive sa deposito na pwede ninyong makita. Ginawa talaga yan ng hapon para paglagyan ng mga deposito. So yung ano dito, yung detection ay sa harapan lang. Okay, dito lang mismo sa harap yung detection. So meaning dito lang sa harapan. Wala sa loob ng bato. Dito lang talaga sa harap. Okay, so ang history kasi dito sa area na ito ay meron itong Japanese encampment doon sa ibabaw. Okay? Mga 200 meters yung distansya. So medyo malayo. Pero meron tayong makikita na maganda dito sa ibaba. Kasi nandito ito sa may creek. So noong unang panahon, itong creek na ito ay hindi ganito kalaki. Para lang itong kanal. Ngayon, pagbalik namin, nabigla si Katiets. Kasi sabi niya, noong unang panahon ay hindi pa ito ganito ka klaro. Meron pa itong lupa dito sa ibaba na parang tinabon. So ngayon wala nang lupa. Para bang nahukay sa tubig. So lumabas yung bato na parang kabir. Yan o. Pansin yan. Yan sa ibaba na yan. Meron daw yung lupa. Level dito sa ibabaw na kinatatayuan namin. So ngayon wala nang lupa. Natanggal sa tubig. So meron siyang parang malaking bato na iniharang para hindi mahukay kung ano ba yung nilagay nila dyan sa ilalim. Okay, yan yung sinasabi ko na bato na parang harang para hindi mahukay yung inilagay. So sa kabila naman, meron siyang isang bato rin na iniharang para hindi mahukay sa tubig. So nakadesenyo talaga yung area dahil meron silang inilagay sa ilalim. Okay, yan yung maganda dito. Yung ganyang klaseng sign katiits, bihira lang yan sa isang area. Usually yung pinupuntahan natin, yung mayroong palaka. Mayroon din tayong nakikita na ganyan pero hindi ganyan kaganda yung pagkaguhit. At hindi din yan kalaki. Medyo maliit lang. Pero ito malaki. Possible na malaking deposito yung nakabaon dito.
So ngayon, Dani ra gid agi hindi lang bro. iisang Dani deposito agi yun. yung na-detect namin Bauta dito, bato. katiits. Meron din sa kabila. Actually, tatlo ito, Igong masulod din tao dire. nakalinya. Ito yung malaki, Kuha ni nga bato. may malaking sign. So, tingin namin ito yung malaking deposito na nakalagay dito. Then yung sa pangalawa, dyan sa nakikita natin ngayon, dyan sa part na yan, yan yung pangalawang deposito na nakuha sa detection. So, iba naman yung sign doon. Hindi siya C. Para lang siyang bato na binutasan ng malaki. Binutasan siya ng malaki and then yung detection sa harapan. So, yan yung technique sa paggawa ng sign para sa deposito na nakalagay dito. Yan o. Para siyang may butas pero hindi siya makintab. Para lang siyang binutasan lang. So dito, sinubukan naman sa ibaba. Try naman naming scan dito. And then ngayon, meron siyang hatak palabas dito sa creek. So ibang naman yun, ibang deposito. Hindi ito yung nakita natin yung una. Doon siya nakatutok sa labas. So pinuntahan natin. Meron talaga. Kasi pagtutok mag-steady siya doon. Hahatakin naman siya pabalik. Kasi medyo malaki yung unang dinitikan natin. Ang mga locator kasi kung saan yung mas malaki at mas malapit, yun yung uunahin. So dito ay harapan lang mismo. Katulad din nung isa, harapan lang din. Uy. Yan o. Ang butas, malaki. Malaking butas. Para lang siyang, kumbaga, parang silunganan. Pwedeng sumilong. Halimbawa, kapag sisilong tayo sa ilalim, so doon yung standing spot. Okay? Or nakaupo. So, meaning doon yung target. So, tatlo yung nasagap namin dito. Actually, yung target namin ngayon dito ay doon sa may Palaka. Doon mismo sa kinampuhan ng hapon. Pero dinaanan namin ito kasi noong una wala pang gamit itong si Katiits. So ngayon mayroon na tayong kagamitan. Ay binalikan para makita kung saan nga ba yung pinakadiging spot. So kung pagbalik namin ngayon ay sakto talaga yung kanyang gustong tirahin harapan. Sabi niya, tirahin ko sana yun kahit walang gamit. So ngayon, pagbalik namin ay tama naman talaga. Harapan lang talaga yung detection. Yung pupuntahan kasi natin ngayon, yung Palaka, doon mismo sa kinampuhan ng hapon. Napakaganda nun, Katiits. Kung hindi pa kayo nakakita doon, ay panoorin nyo na yung ating previous video. Palaka na napakaganda. So, ito Katiits, kapag ooperasyonan ito, kailangan talaga ito ng mahabang oras, technique, para ma-recover yung item. Kasi hindi talaga may iwasan na may harang na bato dito. Kapag ganitong area, mayroon talagang bato na malalaki na nakaharang. Hindi talaga maiwasan kapag sa creek. Kasi maraming bato na pwedeng iharang. Unlike doon sa mga tuktok ng bundok,
Ang kadalasang harang doon is mga semento na cover, Oo. pero hindi pa rin basta-basta basagin. Kasi malaki, Patong-patong ron ya. matigas. So, ang batong ito ay sinadya na talaga na dinisenyo. Yan ang napakaganda. Klaro ka ba? Kung titingnan mo, para siyang may laman. Oo. Yung ibang tiits pa siguro nakakita nito, siguro tinira na yung ano dito. Yung nakikita na bilog na malaki. Actually, yan ay mga simento. Simento yan, hindi na naman lang mahalata. Masigmak ano ba? Ang ginawa nila dyan, binutasan nila yan, and then minasahan, Drill lagi ni Gion. so naging C. Kung kaya makintab yung ilalim, so, ganun yung ginawa nila dyan. Nakalak. Ganun sila technique na in-apply Lock na ni. para makuha nila yung disenyo na gusto nilang gawin. Letter C, letter N, letter P. Ito yung maganda Sign ron ni. na positive. Okay, so ganun lang mga ka-hunters. Huwag niyo kalimutang subscribe. Oo, nakahait no. Dahil marami tayong idea or mga sign na pwede nyo ring gawan ng Sagara sa mga comparison. Baka meron din kayo dito. tungod. Huwag niyo kalimutang mag-follow sa ating Facebook page. Meron tayong Facebook. So yun lang at maraming salamat sa inyong panonood mga katiyats.